Simulan na natin ang ika-15 istorya. Makikita sa loob ng kanilang mansyon kung saan makikita natin si Lindsay, na kasama ng kanyang 2 katulong. Kung saan siya ngayon ay may suot na magandang kasuotan at ito ay nagbibigay galang sa pag-alis ng ating bida na si Erin. At dahil nakita niya na nag-aayos si Erin, tinanong niya ito kung saan ang punta nito. At sinagot ito ni Erin na siya ay papunta sa Bellwind Gate para mag-recruit ng mga bagong sundalo ng Pendragon. At pumunta tayo sa Bellwind Gate, kung saan makikita si Killian na sumisigaw. At tinatanong nito ng pasigaw kung saan na napunta ang kanilang mga enerhiya at dagdag pa nito na 1 oras pa lang ang nakakalipas ay nasa ganoong kalagayan na agad ang mga ito. At makikita natin na ang sinisigawan ni Killian ay ang mga baguhan na nagsasanay para maging sundalo ng mga Pendragon. Kung saan makikita sa mga mukha nila ang labis na kapaguran habang may hawak-hawak na espadang kahoy. Subalit patuloy pa rin ang mga ito sa pag-eensayo gamit ng kanilang mga kahoy na sandata habang sinisigawan ng mga ito ni Killian. At dahil sa kanilang nakakaawang kalagayan sa pag-ensayo ay napasambit si Killian na ang mga ito ay hindi magagawa ang kanilang tungkulin bilang sundalo ng Pendragon kung magpapatuloy silang ganito. At sa di katagalan, makikita na lumapit si Erin kay Killian, at naagaw ang pansin nito. Nang makita niya si Erin, agad itong sumaludo. At nasambit ni Erin na maganda ang kanyang ginagawa, at napatanong ito kung kamusta ang mga nagsasanay. At nasabi ni Killian na ang mga baguhan ay nagsasabi na gusto nila maging knight subalit ang mga ito ay may mga malaking salita lamang at walang determinasyon. At nasambit ni Erin na ito ang una nilang beses na kumuha sila ng ganoon karaming tao ng sabay-sabay, kaya natural lang ito. At napatanong si Erin, hindi ba't tungkulin mo ang disiplinahin sila? Commander. At dahil sa narinig ni Killian kung saan tinawag siya ni Erin na Commander, hindi niya naitago ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha at namula din ang kanyang mga pisngi. Kaya ito'y labis na na-excite, at dahil dito ito'y muling bumalik sa mga nag-eensayo at napasigaw. Narinig ninyo siya, marami ang inaasahan sa inyo ng Lord. At kung naiintindihan niyo ito, kahit na kayo ay gumapang ngayong araw ay kailangan niyong iukit ang mga aral sa inyong katawan. At kailangan ninyong ipakita sa ating Lord na pwede kayong maging sundalo ng Pendragon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Subalit dahil sa labis na kapaguran sa kanilang pag-eensayo, walang may narinig ang mga baguhan kaya ang mga ito ay nagreklamo na lang dahil sa tindi ng kanilang mga ginagawa. At pumunta tayo balik kay Killian kung saan puno pa rin ito ng enerhiya dahil sa mga sinabi ni Erin, habang ito ay patuloy na nagleleksyon sa mga nag-eensayo. At dahil dito, si Erin ay napatingin ng nakangiti sa kanya at naisip nito na sa mga nakaraang araw, ganito ito palagi. Kung saan ang mga bagong recruit na sundalo ay nagkakagulo dahil gusto nilang makapasok sa matagal na nilang ninanais na hukbo. Nang muling biglang pumasok sa isipan ni Erin ang iba't ibang alaala nito, kung saan nakikita niya si Baltay at ang kanyang sinabi na lahat ay konektado, at ang sinabi din ng itim na dragon tungkol sa aura ng demon at dragon god. Kaya ito ay biglang naging seryoso. At ito'y napaisip na hindi niya alam ang mga diskarte na gagamitin ng kanyang mga kalaban, kaya kailangan niyang palakasin ang kanyang hukbo para ihanda ang mga ito sa laban na magaganap. At makikita sa paligid kung saan si Karta ay tumutulong rin para mag-ensayo sa mga baguhang sundalo. Subalit ito ay pinaglalaroan niya lamang. At sa kabila naman makikita si Kratos sa puno, naabala sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa mga mahika habang kondong nito si Mia na mahimbing na natutulog. At balik tayo kay Erin kung saan ito ay napalingon sa itaas ng gate, kung saan naroroon si Saul. At makikita natin na ito ay napapalibutan ng mga nilalang na may mga pakpak. Ang mga nilalang na ito ay mga griffins, at ang mga ito ay isang nilalang na may ulo ng agila at may katawan ng isang leon. Ito ay may mga malalaking pakpak at tuka na kagaya ng isang agila, at ang mga binti nito sa harap ay katulad din ng sa agila, habang ang likurang bahagi naman ng mga ito ay katulad ng isang leon. At habang patuloy si Erin sa pagmamasid, napaisip ito na si Saul ay umalis sa Rhea, at ngayon ito ay sumasama na ngayon sa kanya, kaya malamang ang mga griffins na ito ay kanyang pamilya. At napansin ni Erin na si Saul ay mas lalong masaya ngayon. At habang si Saul ay nakatingala sa mga griffins, mayroon itong napansin na papalapit, kaya agad itong tumayo at tinawag niya si Erin gamit ng kanyang isip. Kaya napatanong si Erin kung ano ang problema. At nasambit ni Saul na mayroong mga knights na paparating.
At makikita ang tatlong lalaki na nakasakay sa kanilang mga kabayo habang papunta sa gate. At pagkatapos ng ilang minuto, ay makikita natin na ang tatlong lalaki ay nakapasok na sa gate, at ang mga ito ay hinarap ni Killian. Kung saan naroroon ang kalbo, ang lalaking naka-armor, at ang lalaking nakamanto at puno ng takip sa kanyang ulo at katawan. At dahil napansin ito ng dalawang baguhan, ang isa sa kanila ay napatanong kung sino ang mga ito. At sinagot ng isa na ang mga ito ay knights na malaya. Kaya napatanong ang isa kung ano ang ibig sabihin nito. At sinagot siyang muli na ang mga ito ay mga veteranong knights na walang master. Subalit mayroon silang maraming karanasan sa pakikipagdigmaan at sila ay naglalakbay sa buong mundo habang umaasa lamang sa kanilang mga sandata at kasanayan. At namangha ang isang sundalo sa kanyang narinig, at dagdag pa ng isang sundalo na nakakasigurado ito, na narinig ng mga knights ang pagbuhay muli ng pamilya ng Pendragon kaya ang mga ito ay dumating para maglingkod. At sa kabila, makikita si Killian na nagpapakilala. At nasambit nito na siya ay ang commander ng Order of the White Dragon ng pamilya ng Pendragon na si Mark Killian. At natanong niya kung saan ang mga ito nanggaling. At sinagot ito ng lalaking naka-armor, na sila ay mga malayang knights galing sa Evandel. At siya ay si Reed Pollock, at ito ay naririto dahil siya ay naghahanap ng tunay na hukbo at pinuno na pagsisilbihan. Ang kalbo naman ay nagsalita, at nagpakilala ito bilang si Barrio Luten at ito din ay naririto dahil ang hinahanap nito ay isang lugar kung saan maipapakita niya ang kanyang tunay na lakas, sa isang duelo man o sa totoong laban. Dahil sa pagpapakilala ng dalawa, tawagin na lang natin ang naka-armor na si Reed at ang kalbo naman bilang si Barrio. At pagkatapos magpakilala ng dalawa, ay napatanong si Killian sa lalaking nakamanto kung ano ang pangalan nito. Ngunit nasambit nito na hindi niya sasabihin sa kanya ang kanyang pangalan. At dahil dito, nabigla si Killian at nainis. Subalit agad na nagsalita si Barrio na wag niya itong intindihin dahil ganyan ito palagi, at kahit sila ay hindi nila alam ang pangalan nito. At nasambit din ni Reed na kamakailan lang nila ito nakilala at ito ay kasabay lang nila sa paglalakbay dahil mukha itong papunta sa parehong lugar. At sinagot ito ni Killian na naiintindihan niya ito. At napatanong siya kung ang mga ito ba ay naririto dahil gusto nila maging opisyal sa hukbo ng Pendragon. At napasagot si Barrio na siya ay tama, dahil ang Pendragon ngayon ay walang mga tamang pinunong knights. At dagdag pa ni Reed, na gamit ang kanilang karanasan ay mapapalakas nila ang kanilang hukbo, at sila naman ay makakakuha ng yaman at kasikatan. At nasambit ni Barrio, na ang maliit nilang hukbo ay nasa alanganin, kaya sila ang magliligtas ng araw. At dagdag ulit ni Reed, na hindi na nila kailangan magpakahirap pa para magsanay ng mga bagong sundalo dahil nandito na sila. At ang dalawa ay natawa ng napakalakas. Subalit si Killian ay nagalit sa labis na pagkainis sa kanyang mga narinig na kawalang galang. Nang bigla na lang may nagsalita sa likod nito. Okay lang yan, di ba? Patanong na wika nito. Kung saan ang mga ito ay napalingon. At nakita nila si Eren. At dagdag pa ni Eren na ang mga malayang knight na umaasa lamang sa kanilang mga kakayahan ay ayos lang at kung ang mga ito ay may sapat na lakas, hindi mahalaga ang kanilang ugali. At dahil sa mga sinabi ni Eren, napasambit na lang si Killian ng Lord habang nakatingin kay Eren. At dagdag pa ni Eren, yun lang kung may lakas nga ba talaga ang mga ito. Kaya tinutok ni Eren ang kanyang espada kay Killian, at inutusan niya ito na makipagduelo sa kanila. At makikita sa mukha ni Killian ang saya at ito ay kaagad na sumunod sa utos. At pagkatapos nito, ay naghanda si Killian at Barrio para sa kanilang duelo, kung saan sa kasalukuyan ang dalawa ay nagkakabanggaan ng kanilang mga espada. Kung saan si Barrio ay natatawa dahil ito ang gusto niyang mangyari, kaya nasambit nito kay Killian na mayroon itong mabilis mag-isip na Lord. At sa kabila makikita ang mga baguhan kung saan ang mga ito ay napatanong kung magiging maayos lang ba si Killian dahil ang kalaban nito ay malaki at mukha ding malakas. Subalit habang patuloy ang kanilang pagpapalabas ng atake sa isa't isa ay naisipan nilang tapusin ito. Kung saan ang dalawa ay sabay na nagpalabas ng malakas na atake. At makikita dito na pagkatapos ay tumilapon ang hawak na espada ni Barrio habang si Killian ay hawak-hawak pa rin ang kanyang sandata, at ibig sabihin nito, ito ay kanyang panalo. At dahil dito hindi makapaniwala si Barrio habang patuloy pa rin ang panginginig ng kamay nito dahil sa lakas ni Killian sa pagbanggaan ng kanilang mga espada. Si Reed ay hindi din makapaniwala sa nangyari,
At habang ito ay nakatingin kay Baryo ay tinutukan siya ni Killian ng kanyang espada. At sinabihan nito ni Killian na siya na ang sunod, kaya nilabas ni Reed ang kanyang espada sa takip habang kinakagat ang ngipin sa inis. At agad ang dalawa na nagpakawala ng atake, kung saan ang kanilang mga espada ay nagkabanggaan. Subalit dahil sa lakas ni Killian, agad din na nabitawan ni Reed ang kanyang espada. Kaya agad na itinutok ni Killian ang kanyang sandata sa leeg nito, kung saan ang mga baguhang sundalo ay napahiyaw sa tuwa sa mga pangyayari, at nasambit ng mga ito na ito ay nakakabilib, at si Killian ay napakalakas. At dahil sa pagkatalo ng dalawang knight, napatanong si Killian habang may tuwa sa mukha nito kay Eren, kung kamusta ang kanilang kakayahan. At sinagot ito ni Eren na ang mga ito ay hindi mahina. At dahil sila ay kulang sa tao, magagamit nila ang mga ito. At napansin ni Eren ang lalaking nakamanto, kaya ito ay kanyang tinawag at tinanong niya kung ito ba ay gusto ding sumali. Subalit sinagot niya lang si Eren na siya ay hindi interesado. Kung saan ito ay ikinagulat ni Killian, at napaisip ito na ang lalaking ito ay nakakapagsalita ng hindi formal sa Lord. At dahil sa sagot ng lalaking nakamanto, nasambit ni Eren na huwag niya itong sabihin, at napatanong ito ng kanyang pangalan. Subalit nasambit ng lalaki na hindi ito interesadong sabihin sa kanya. At iyon ay labis na ikinagalit ni Killian, kung saan napakagat ito ng kanyang ngipin at nanlaki ang mga mata sa galit, at napahawak ito sa kanyang damit at napasigaw kung bakit ito nagsasalita ng bastos sa kanilang lord at kung ano ang ginagawa nito. Nang bigla na lang si Killian na napaikot at nahagis sa ere habang hawak-hawak ang kasuotan ng lalaki, at ito ay lumapag ng napakalakas sa lupa. Nalabis ikinabigla ng mga baguhang sundalo kung saan sila ay natigilan. At dahil sa bilis ng kaganapan, hindi alam ni Killian kung ano ang nangyari at ito ay naguluhan. At ang mga baguhan na nasa likod ni Eren ay hindi rin makapaniwala dito, at napatanong ang mga ito kung talaga bang natapon niya ang kanilang commander ng ganoon lang kadali. At sa isip ni Eren, gaya ng kanyang iniisip, ang lalaking ito ay malakas, habang gumagawa ng natutuwa at naiinis na mukha habang nakatitig sa lalaki. At nasambit nito sa kanyang sarili na ito'y gusto niyang makuha sa anumang paraan para maisali sa kanilang hukbo. At pumunta tayo pabalik kay Killian kung saan napagtanto nito ang nangyari sa kanya, at dahil dito ay napatingin siya sa lalaki at ito ay napasigaw sa galit. Subalit agad itong tinawag ni Eren at inutusan na huminto. At nilabas ni Eren ang kanyang espada sa takip, kung saan napatingin ang lalaki sa kanya, at nasambit niya na siya naman ngayon. At dahil dito makikita na biglang natahimik ng saglit ang buong paligid. At natanong ng lalaki kay Eren kung gusto niya bang kalabanin ito. Kung saan sinagot ito ni Eren ng pabiro, kung ito ba ay hindi komportable bilang ka-sparring partner ng isang maliit na prinsipe. Kaya ito ay napatingin kay Eren, nang biglang itinutok ni Eren ang kanyang espada sa lalaki kung saan labis na naagaw ang atensyon nito. At natanong ni Eren, ang pagtutok ng patalim patungo sa ulo ng iyong kalaban, ay ang ginagawa ng mga knights ng Valvas para magsenyes ng isang duelo, di ba? At dahil dito ang lalaki ay napaisip at muling napatitig sa kanya, habang si Killian naman ay napasigaw sa labis na pagkagulat. Kaya napatanong ang baguhang sundalo sa tabi nito kung ano ang mga ito. At nakwento ni Killian na matagal na panahon ang nakalipas, sa timog, mayroon iba't ibang bansa na magkakatabi, at ito'y isang lugar kung saan hindi nagtatapos ang labanan at ito'y isang lupain ng karahasan. At ang hukbo ng lugar na iyon ay tinatawag na Valvas Cavalier. At dahil sila ay lumaki sa ganoong kapaligiran, sila ay mga makapangyarihang mandirigma na may lakas na gaya ng 1,000 knights. At ang mga ito ay hindi natatakot sa kamatayan. At sila ay mga matatalim na espada sa kanilang mga pinagsisilbihan. At dagdag pa ni Killian subalit sila ay naririnig lamang sa mga sabi-sabi sa kanilang lupain, ito ang unang beses niya na makakita ng isa sa personal. Kaya habang nakatutok ang espada ni Eren sa lalaki ay napatanong si Killian kung paano ni Eren itong nalaman. At sa isip naman ni Eren, nalaman niya ito kagad sa isang sulyap dahil sa kanyang itsura at sa kanyang accent na galing sa timog. At ang kanyang mahaba at maikling espada na dala-dala. At dahil sa nakaraang buhay niya bilang si Raven, mayroon itong kinalaban noong sila ay pumunta sa timog kasama ng Demon Corp, at ito ay katulad ng kasalukuyang Valvas Knight. At napansin din ni Eren, na mayroon itong dalang mace at shield sa saddle ng kanyang kabayo, at mayroon din itong crossbow,
kaya ito ay sanay sa pakikipaglaban sa kahit anong kalagayan. At nasabi ni Eren, na ang Valvas Cavalier ay hindi kailanman yumuyuko sa iba, maliban sa kanilang mga masters, at kahit na ang Emperor ay hindi magagawang pababain ang ulo ng mga Valvas, dahil ang mga ito ay tiyak na may tiwala sa kanilang lakas at kakayahan. At dagdag pa ni Eren, na ito'y dumating sa mga Pendragon upang maghanap ng master na gagamitin ng espada para sa kanya. At napatanong si Eren sa lalaki kung ito ba ay tama. At habang ito'y tumitingala, nasambit ng lalaki na siya ay mali. Dahil hindi na ito interesado magsilbi. At napunta lang ito dito dahil sinundan niya ang mga bituin. At dahil sa mga sinabi nito, ang kasamahan niya na si Baryo at Reed ay napaisip kung anong bituin ang pinagsasabi nito. At ang dalawa ay tinitigan ng lalaki at nasambit niya na nakasama lang niya ang mga ito dahil binigyan siya ng dalawa ng tubig. Kaya napalingon si Eren sa dalawa, at napaisip ito na ang mga Valvas ay mga tao ng karagatan kaya ang astrolohiya at mga inumin ay mahalaga sa kanila. At nasambit ni Eren na ang horoscope na iyon ay tama, at napatanong ang lalaki kung ano ang ibig sabihin nito. At sinagot ito ni Eren, ikaw ay ginabayan papunta sa akin, na si Eren Pendragon, wika nito. Kaya muling napatitig sa kanya ang lalaki na may seryosong mukha, kaya nasambit ni Eren, na siya ay gusto niya sa kanyang hukbo, kung saan ang dalawa ay nagkatitigan ng ilang segundo. At nasambit ng lalaki habang kinukuha ang mga sandata nito sa kanyang baywang, na ang mga cavaliers ng Valvas ay hindi nagsisilbi para sa katayuan, pera, angkan o mga walang kwentang bagay. At nang may palabas ng lalaking ito ang kanyang mga sandata, makikita na may hawak ito sa kanyang mga kamay na dalawang espada kung saan ang isa ay mahaba at ang isa ay maikli. At nasambit ng lalaki kay Eren, kung gusto niya ito, ay kailangan niyang isugal ang kanyang buhay, at dagdag pa nito kay Eren. Kapag ikaw ay matalo, ikaw ay mamamatay, habang siya ay nakatitig kay Eren. At sinagot ni Eren na alam niya ito, at ito ay agad na naghanda, at dagdag pa nito ito ang ibig sabihin ng pakikipaglaban laban sa isang cavalier. At dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga tao sa paligid ay napahiyaw dahil sa pagsisimula ng kanilang duelo. At nasambit ni Reed na si Eren ay mayroong magandang tindig. At sinagot ito ni Baryo, na ang kanyang espada ay mukhang sandata na ginagamit ng isang mersenaryo. Kaya napatanong ito kung bakit ito ginagamit ng batang lord na galing sa isang marangyang pamilya. At lumipat tayo pabalik sa dalawa, kung saan makikita si Eren na naunang sumugod sa lalaki, at ito ay kaagad na nagpakawala ng mabilis na atake. At dahil sa nakita ni Baryo, ito ay napanganga. Si Reed naman ay nanlaki ang mga mata, at si Killian naman ay napasigaw dahil sa bilis ni Eren. Subalit parang wala lang ito sa lalaki, at sa isip nito, na si Eren ay mabagal, kaya agad nitong hinarang ang espada ni Eren nang walang kahirap-hirap. At ito'y nilihis niya kung saan ang espada ni Eren ay napunta sa lupa at ito ay nawala sa balanse, kaya ito'y labis na ikinabahala ni Eren. At dahil dito ay nakagawa ito ng butas sa depensa ni Eren, kung saan ang lalaki ay kaagad na nagpakawala ng pasaksak na atake, subalit si Eren ay kaagad na umilag, at nanlaki ang mga mata ng lalaki dahil si Eren ay kaagad din na gumanti ng saksak, subalit ito ay mabilis din na nakailag sa pagtalon ng paatras. Subalit nanlaki din ulit ang mga mata ng lalaki dahil muntik na itong matamaan kung saan napunit ang kasuutan nito dahil sa atake ni Eren. Pero ito ay nakabawi din ng saksak kung saan nadaplisan si Eren sa kanyang mukha. At kaagad na nagpatuloy ang kanilang pakikipagbanggaan ng espada. At pagkatapos ng ilang segundo, ang mga ito ay napahinto. At dahil sa mga biglaang pangyayari, ang mga tao ay labis na nagulat. Kung saan makikita na napatanong si Reed kung ano ang mga nangyari ngayon lang. Dahil sa sobrang bilis ay wala itong may naintindihan. Kaya napatanong ang baguhang sundalo sa kanyang commander na si Killian. Subalit wala din may maisagot si Killian dahil wala din itong may makita sa sobrang bilis ng kanilang mga galaw. At balik tayo sa kay Eren at sa lalaki, nasambit ni Eren kung hindi ba gumana ang kanyang trump card, dahil karaniwan epektibo ito sa mga dual wielders. At nasabi nito sa lalaki na noong itinumba siya nito sa kanyang balanse gamit ang kanyang maliit na espada sa kaliwa. Sa sandaling yon, siya ay kaagad na nag-counter habang umiiwas. At kung hindi nakaiwas sa segundo na yun si Eren, lumipad na ang kanyang ulo. At dahil dito ang lalaki ay sinabihan ni Eren na ito'y talagang malakas. Habang hinahawakan ang kanyang sugat sa mukha.
Subalit patuloy lang itong tinitigan ng lalaki at ito'y nagtanong kung sino nga ba talaga ito, at kung totoo ba na ito ay isang sutil na noble dahil kakaiba ang kakayahan nito. At sinagot ito ni Eren na siya ay kagaya niya. At naguluhan ang lalaki sa kanyang sinabi at napatanong kung ano ang ibig sabihin nito. At nasambit ni Eren na siya ay nakapatay na din ng maraming nilalang, mapademonyo man o tao, kaya muling napatitig ang lalaki sa kanya. At dagdag pa ni Eren na hindi niya ito ginawa ng walang pinipiling target, at ginawa niya lamang ito para siya ay mabuhay. Kaya napatanong ang lalaki kung totoo ba niya itong ginawa. At agad na napasagot si Eren na ito'y totoo at dagdag pa nito na siya ay nagbibigay ng kapareho niyang amoy. At dahil sa mga sinabi ni Eren, ang lalaki ay napangiti at itinaas at itinutok nito kay Eren ang kanyang dalawang espada. Kung saan si Baryo, Reed at Killian ay nanlaki ang mga mata at napatanong kung anong klaseng tindig ang ginagawa ng lalaki. At si Eren naman ay nasambit, na ngayon ito ay gumagamit na ng kanyang dalawang kamay. Kaya natanong nito, desidido ka na bang magseryoso? Ang walang pangalang Valvas na berserker,